Yeba Samurai Legend. Like and subscribe, baka naman. Kay, gagana po ba talaga itong pasayaw-sayaw ko rito? Tanong na nga ng ating bida, at mangtangang naghihintay sa gitna ng kagubatan habang nanunood lamang ang airpot nito sa isang puno. Parting araw ito ng kanyang training, ayon naman sa tatay niya, hanggang sa siyang tunay nga kalaunan ay bigla na lamang may lumutang na isang dambuhalang gorilya na agad inatake ang ating bida. Basic nga lang iniwasan ng ating bida ang mga atake nito hanggang sa kalaw na inaisahan siya at na-corner sa kamay nito sabay tinilapon sa itaas. Dito na nga umiksena ang mga tropa niya, na siyang sinamantala naman ng ating bida sabay burra ng pangmalakasang hataw sa ulo ng kalaban. Yehe na nga itong si Yeba at matagumpay niya raw na natalo ang dambuhalang gorilya. Pagbati naman ang natanggap nito mula sa kanyang airpot at maayos daw na nasundan ng ating bida ang kanilang plano. Sus basic lang naman airpot, pagmamayabang naman ni Yeba, hanggang sa mawala na nga ang kanilang mga ngiti nang dumating ang sandamakmak pang gorilya na kasama ng naunang kalaban. Abat kumakaripas na takbo naman ang naging sagot dito ng ating mga bida, nakalaw na itinawanan pa nga ang sitwasyon habang nagtatago sa taniman ng mga saging. Sa minalas-malas nila Yeba ay aksidente na nga silang nasama sa mga saging at napaloob sa cargo truck at na-deliver sa kung saan. Samantala, somewhere sa kung saan, sa isang airport bandang Japan, isang babae na nga ang pinakitang anabangan ang pagdating ng papa nito mula sa biyahe. Sayaka na nga ang pangalan nito na siyang agad binati ang kanyang airpot sa pagkapanalo nito sa Asia Kendo Championship. Bagamat nanalo ito ay di nito maitago ang pagkabwisit, dahil di niya raw matatawag na tunay na champion ang kanyang sarili hanggat di niya raw natatalo ang lalaking tinawag nitong si Kenjuro Kurogane. Walang ano-ano'y natigilan na nga ang mag-ama sa kanilang pag-uusap nang biglang may umiksenang bata mula sa kung saan, na siyang agad nang hinarang ni Sayaka at sino raw itong batang bida-bida. Agad nagpakilala naman ang ating bida na si Yeba Kurogane, isang pangmalakasang samurai daw kung kanilang mamarapatin, na kinagulat na nga ng airpot ni Sayaka at isang ang Kurogane. Nagpakilala naman si Sayaka dito at sinabing isa siyang babae, since nangungulit si Yeba kung ano raw ba siya. Tinawanan nga lang ito ng ating bida at tila ngayon lang nakakita ng isang babae, sabay na hiwagaan sa suot nito. Sa buwisit ng babae ay binanatan na nga nito ng payong ang makulit nating bida, ayon bukol ang inabot at sinabing nakakatakot daw pala ang mga babae. Walang ano-ano'y airpot naman nga ng ating bida ang umiksena at hinahabol ng security guards, na siyang agad namang nakilala ni Raizo kaya biglang nabuhayan at ngayon na daw sila maglaban ni Kenjuro Kurogane. Deadma nga lang dito si Kenjuro sabay hinablot at sinama sa pagtakbo nito, hanggang sa rekta na nga silang sumakay ng taxi at umexit sa airport. Di nagtagal ay bumaba na nga sila ng taxi, kung saan sinabi nitong si Kenjuro Kurogane na ito na raw ang magiging bagong bahay ni Yeba. Teka, bahay namin ito, pagtataka na nga ni Raizo habang happy-happy naman na pumasok itong si Yeba sa nasabing lugar at feel at home na nga si Tutoy. Pagharang naman ng samalubong dito galing sa lola ni Sayaka, at sino raw itong bansat na ito na basta na lamang lumutang sa kanilang bahay. Bitawan mo nga ako tanda, banat naman ni Yeba rito na kinabuisit na nga ng matanda, habang itong si Raizo naman ay pagkabuisit din ang nadama kay Kenjuro Kurogane. At basta-basta na lamang nagdidesisyon na dito mananatili ang anak nito akala mo siya may-ari ng bahay na ito. Sa yunay kontra pa sila hanggang sa mapagtanto ng matanda na anak ni Kenjuro Kurogane ang bida natin, na siyang pumayag manatili pansamantala sa bahay nila ngunit pang ising-isi sabay pinasunod sila sa isang dojo at tila ba susubukan ang kakayahan ni Yeba. Agad na pagtanto naman ito ni Kenjuro Kurogane, kaya naman siya na mismong naghanap ng makakalaban ng kanyang anak, at pinili pa talaga ang pakiramdam niyang pinakamalakas sa mga ito. Nabahala naman sila lalo na si Raizo dahil ito raw ang pinakamalakas sa mga ito, na tinawanan nga lang ni Kenjuro Kurogane sabay nagbigay kondisyon, na kung sakaling manalo si Yeba, ay wala nang usap-usap pa, at mananatili sa bahay na ito ang anak niya. Agad sumangayon naman si Tanda, at sinabihan si Muto, ang makakalaban ni Yeba na ibigay lahat ng makakaya nito at huwag maalangan na banatan ang bata. Sus ang daming sat-satera laban na, pare-parehas lang naman kahit gorilla o mukhang gorilla iharap nyo sakin, banat na nga ni Yeba na kinabuisit ng kalaban nito at may kabastusan daw ang bunganga. O siya, ika naman ang matanda at magsimula na raw sila, pero di raw ba ito magsusuot ng paddings? Pangsupot nga lang daw yun sabi ng airpot niya, ika na nga ni Yeba kaya ayon, hinayaan na lamang nila.
Kalaunan ay nagsimula na ngang maglaban ang dalawa, kung saan una nang lumusab itong bida natin. Basic naman itong iniwasan ni Muto habang pinag-aaralan ang mga galawan ni Yeiba, na siyang pinagtaka na nga nila Sayaka at masyado raw buhos agad ang mga galaw ng batang mayabang. Aba, mukhang malakas din itong mukhang unggoy na ito ika na nga ni Yeiba hanggang sa atakihin na nga siya ng kalaban. Wala ngang magawa si Yeiba kundi harangan lamang ang mga atake nito, at mang-asar na pwede raw itong kalaban niya sa kagubatan kung saan bilong ito. Dito na nga natigilan si Yeiba at napaisip sa sinabi niya, tungkol sa kagubatan, na karamihan sa mga halimaw ay nakalaban niya na, at tila ba may ediyang naisip. Sa gulat nila ay bigla na nga lang tumalikod si Yeiba sa kalaban nito, na siyang kinang-isi naman ni Tanda at may katangahan din daw pala talaga itong mayabang na bata. Sinamantala na nga ito ni Boy Gorilla at inatake si Yeiba, ngunit sa gulat ng kalaban ay basic lamang itong naiwasan ng ating bida, sabay bomb iron ang pangmalakasang atake, na sa yuni ipilit pang pinigilan ni Boy Gorilla hanggang sa tumilapon na nga ito sa Kisame ng dojo. Di na nga makapaniwala ang lahat sa taglay na lakas ng bida nating bata, lalo na itong lola at di inakalang mananalo ang bata gamit lamang ang pambihira nitong instinct. O paano ba yan, talo kayo, ika na nga ni Kenjuro Kurogane habang nagulat naman si Sayaka at bakit daw nakatali na si Muto. Ayon naman kay Yeiba ay ganito daw talaga galawan sa kagubatan, ang talo, kinakain ko. Buwisit ka wala ka sa kagubatan, ika na nga lang ng nabuwisit na dalaga. Kinabukasan, di pa man sumisikat ang araw ay nabuwisit na naman itong si Sayaka, at napakaingay daw ni Yeiba sa natutulog pa ang mga tao. Hanggang sa almusal ay kulit pera ng dala ni Yeiba, pati na ang kasama nitong tigre na lubos pinagtataka ni Sayaka. Ayon naman sa ating bida ay kaibigan niya raw ito, na nagngangalang si Kagetora, na kasakasama niya na mula pa sa kagubatan. Pagtataka naman ng bumungad kila Raizo at asan daw ba si Kenjuro Kurogane, hanggang sa makatanggap na nga sila ng sulat mula rito na nagsasabing sila na raw muna bahala sa kanyang anak. Buwisit talaga yung lalaki na yan, ika na nga lang nila Raizo habang deadma lamang ang ating bida at siguradong bumalik lang daw ito sa gubat, sabay kuha sa pagkain ni Sayaka at masyado raw pabebe sa pagkain, di raw ito mabubuhay sa kagubatan kung sakali. Maging sa pagpasok sa eskwelahan ni Sayaka ay pangungulit pera ng dala ni Yeiba, at saan daw ba pupunta ang dalaga? Sa eskwelahan nga raw ika naman ni Sayaka, kung saan lugar na nagtitipon-tipon ang mga tao para mag-aral. Bigla namang nabuhayan sa sinabi ni Sayaka itong bida natin, at ibig sabihin daw ba nito ay maraming nagtitraining sa nasabing lugar. At ibig sabihin daw ba nito ay maraming malalakas sa eskwelahan na sinasabi ni Sayaka. Di na nga makapaniwala ang dalaga sa taglay na kaignorantehan ni Yeiba, sabay na pangisi at tila ba nagkaroon ng ideya para mabalikan ang mayabang na bata. Dito na nga ito sumangayon sa ating bida na maraming malakas na halimaw sa kanilang eskwelahan, na basic kakainin lamang ang isang bansot na katulad ni Yeiba. Abat naniwala naman ang tanga ngunit imbes na matakot ay sinabi pa rito kay Sayaka na siya na ang bahala sa mga ito, at sisiguruhin poprotektahan daw itong si Sayaka kahit na ano pa ang mangyari. Di na nga nagpapigil pa sa pagpunta si Yeiba, na lubos na gulat sa dingdong ng eskwelahan at ano raw yung tunog na yon. Walang ano-ano bigla na nga lang lumutang ang mga kaklase ni Sayaka na napatanong kung sino raw itong kasama niyang pagka-cute-cute na bata. Di pa man ito nasasagot ni Sayaka ay bigla na ngang bumida-bida itong si Yeiba at pinagyayakap ang mga babae, ayon batok na naman tuloy ang natanggap mula kay Sayaka sabay kinaladkad papalayo. Umuwi ka na nga, may practice pa ako, ika na nga ni Sayaka sa makulit nating bida, di naman nagpatinag si Yeiba at sinabing di niya raw pwedeng pabayaan si Sayaka lalo na't sinabi nito kanina na maraming halimaw sa lugar na ito. Wala namang nagawa ang dalaga at sa kanya na nga bumalik ang mga sinabi niya kay Yeiba kanina. Kaya ayon, no choice kundi pasameyan na lamang ang ating bida ngunit tumahimik lang daw ito at huwag manggugulo. Tuwang-tuwa naman ang bata sa mga nakita at napakarami raw na samurai pala sa lugar na ito, hanggang sa pansamantala na nga itong iniwan ni Sayaka at magbibihis nga lang daw muna siya. Abat may kapilyuhan din itong si Yeiba at talagang sinundan hanggang sa dressing room si Sayaka, na may possible-sipol pang nalalaman at may sexy daw na nagbibihis. Hype kang bansa at ka lumabas ka, sigaw na nga ni Sayaka sa ating bida ayon tumilapon na naman sa isang kanto. Abat si Yeiba pa nga ang napakamot ulo, at napaka-weirdo raw ni Sayaka.
Habang naghihintay sa labas ay nalihis na nga ang atensyon ng ating bida sa isang kahoy na espada. Dito na nga siya sinita ng isang kalbo at bitawan niya raw ang espada, dahil property daw ito ng dojo. Lubos kinagulat naman ito ng ating bida dahil wala raw siyang naramdamang presensya sa kalbo, kaya napaisip kung sino raw ito. Dito na nga siya napatanong kay Sayaka kung malakas daw ba si Boy Kalbo. Agad umoo naman ang dalaga at sinabing di lang ito basta malakas lang, dahil isa itong national champion. Dahil sa narinig ni Yeba ay di na nga ito nagpaligoy-ligoy pa at hinamon ng kalbo, ngunit sa kasamaang palad ay dinedma lamang siya. Abat di naman nagpaawat ang ating bida at kinulit-kulit na si kalbo, hanggang sa makakita ito ng pagkakataon na umatake. Sa gulat niya ay basic lamang itong iniwasan ni Boy Kalbo, sabay nakarebat pa nga ng isang maliksing atake. Imbes na matakot ay mas natuwa pa nga si Yeba, at nakahanap na nga ng katapat, sabay nagpakilala sa kalbo. Sumagot din si kalbo ng kanyang pangalan, Takeshi Anamaro. Pahampas na rin muna lods ng like at subscribe ko, salamat. Moment na nga itong si kalbo, habang kausap ang kanyang kapatid sa text, na huwag raw mag-alala sa kanya dahil kaya naman niya kahit mag-isang namumuhay. Sisiguraduhin niya rin daw na makukuhang muli ang championship ngayong taon kaya ikumusta na lamang daw siya nito sa kanilang lolo. Samantala, kulit na naman ang dala ni Yeba kay Sayaka at nakabuntot na naman sa dalaga, hanggang sa mabangga na nga nito sa hallway ang kalbong nagngangalang Anamaro. Dahil dito ay nabuhayan na naman nga ang ating bida at muli na namang niyaya ang kalbo na makipaglaban, ngunit nginisian lamang siya ni Anamaro at alam naman na raw nilang mas malakas siya rito, tsaka siya pa raw magmumukhang kontrabida kung sakaling patulan niya pa ang bansot na katulad niya. Tila nabuisit naman si Yeba sa mga narinig kaya bomb iron ang atake sa kalbo, ngunit muli, sa pangalawang pagkakataon ay basic lamang itong hinarang ni Anamaro ayun napahiya lamang ang ating bida, habang tawa-tawang umalis ang kalbo na minaliit na naman siya, at baka makalipas ang isang dekada ay makachamba na raw si Yeba. Huwag na nga raw makulat si Yeba dahil baka kaya di muna siya pinapansin ni Anamaro ay dahil sa malapit na ang championship, at kailangan na raw mag-focus muna ni Anamaro. Tila wala namang pakialam dito si Yeba na pang-isingisi sa tabi, at meron nga raw siyang naisip na pangmalakasang ideya. Siyang tunay nga ay maghapong nawala si Yeba, na lubos kinabahala ni Sayaka at baka ano na naman daw ang pinaplano ng pasaway na bata. Dito na nga pinakita si Anamaro na lubos ang pagkataranta, at nawawala raw ang kanyang mga gamit, sabay lutang ng isang sulat mula sa kanyang bag. Kalbo, panot, naglalakad na poknat, nagmamahal, Yeba, ika na nga ng sulat na lubos kinabuisit ni Boy Kalbo. Agad na nga itong lumabas para hanapin ang ating bida, hanggang sa makita ang isa sa mga gamit niya, patibong naman ang bumungad dito ng kunin ang gamit, na siyang nagpang-isi sa kalbo at napakaisip bata raw ng ating bida. Sunod-sunod na patibong na nga ang kinaharap nito habang hinahanap si Yeba, habang itong ating bida heto nasa roof deck ng eskwelahan board na naghihintay sa kalbong kanyang nais makalaban. Di nagtagal ay narating na nga ni Anamaro ang kinaroroonan ni Yeba, na todo hingal sa dami ng pinagdaanan. Todo kinatuwa na nga ito ng ating bida at sa wakas daw ay lalaban na siya ni Anamaro. Agad naman itong sinyapla ng kalbo at wala nga raw siyang planong labanan ang bansot bagkus ay nandito lamang para kunin ang kanyang gamit. Abat Eddie wala naman pala saking pakinabang itong headgear mo, ika na nga ni Yeba sabay itinapon ang gamit ni Anamaro. Dali-dali na nga itong hinabol ni Anamaro sabay tinisad pa nga nitong pasaway nating bida, ayon nagkadihulog-hulog ang kalbo makuha lamang ang gamit niya, ngunit basic lamang na naglanding sa ibaba na lubos kinamangha ng lahat. Ngisi-ngisi na nga si Anamaro hanggang sa bigla na lamang itong nahulog sa isang malalim na hukay, nakagagawa na naman nga ng ating bida. Ano kaya pa ba kalbo, lalabanan mo na ba ako, pang-aasar na nga ni Yeba sa kalbo. Ngunit talagang matigas din si Anamaro at talagang ayaw pagbigyan ang makulit na bata. Eddie wag, ribat naman ni Yeba sabay tinak pa ng butas na kinahulugan ni kalbo. Buisit, hype kang bansot ka. Pagmumuni-muni na nga ni Anamaro habang pinapakain ang kanyang mga kalapati. Pagbabayaran nga raw lahat ni Yeba ang ginawa nito sa kanya, at kung laban nga raw ang hanap nito, ay siya raw niyang ibibigay dito, sabay pakita sa kaibigang ibon ni Yeba na tila hinahanap ang ating bida. Sa inis nga ni Anamaro ay pumunta na ito kung saan nakatira si Yeba, ngunit sa kasamaang palad ay wala nga raw doon ngayon ang ating bida ayon naman kay Sayaka na lubos nitong kinabuisit.
Dito na nga nito aksidenteng naapakan ang tigreng tropa ni Yeiba na siya nitong binukulan ng atakihin siya nito. Abat ang angas mo kalbo biglang singit na nga ng lola ni Sayaka, bagamat mukha man daw itong malakas, ay marami pa raw itong kakaining bigas bago tuluyang masabing malakas, sabay sabi na kung si Yeiba raw ang hanap nito ay siyang nagpunta rin sa bahay nila kalbo kanina pa lang. Buwisit na nga lang ang nasabi ni Anamaro at makikita nga raw ng mukhang kulangot nating bida ang hinahanap nito. Habang na-excite naman ang matanda sa magiging sagupaan ng dalawang mangtanga. Abat di naman nagkamali ang lola ni Sayaka at talagang nasa bahay nila Anamaro nagpunta itong pasaway nating bida. Dito na nga nito inabutan ang kaibigan niyang ibon na nanginginain sa may kalapatihan ni Anamaro sabay happy-happy na nagyakapan nang makita ang isa't isa. Kalaunan ay nakita na nga sila ni Kalbo ngunit balahibo na lamang ang naabutan. Mga kalapating puro bukol na nga ang ibabyute ni Anamaro pakauwi, habang puro bukol na tigre din ang inabutan ni Yeiba sa kanilang bahay, na siya nang parehas kinagalit ng mga tanga sabay pananggigilan ang isa't isa. Sa gitna na nga ng bayan nagpang-abot ang dalawa, subok pinigilan pa nga ang dalawa ng isang pulis ngunit waepek sa init ng ulo ng dalawa. Una na ngang nakabura ng sipa ang ating bida na kinabuisit ng kalbo at lumaban nga raw ng pata si Yeiba gamit lamang ang mga espada nila. Deadma nga lang ang ating bida hanggang sa nagbanate na nga ang dalawa. Hataw dito, banat doon, ayaw na ngang paawat ng dalawa kahit maraming tao sa paligid at mga tindahang napiperwisyo ng dalawa. Sa gigil ng dalawa ay umabot na nga sa taas ng bus ang laban ng mga tanga, ayaw talagang magpatalo sa isa't isa hanggang sa maging mga troso sa isang truck ay nadamay na. Basic nga lang itong naharaang ni Anamaro ngunit di niya inasahang gagamitin ni Yeiba bilang diversion. Ayun bagamat naharang ang atake ni Bansut ay di naman naharang ang pangmalakasang kagat nito sa makintab niyang ulo. Aray-aray na nga si Kalbo hanggang sa nakaisa pang muli si Yeiba na siya nang nagpabagsak dito. Happy-happy naman ang ating bida at nagawa nga raw niyang talunin si Anamaro, ayun sumalansang na nga sa isang signage sa lansangan ubod pair ng katangahan. Umuwi na ngang parehas may mga tama ang dalawa, parehas umaaray-aray sa mga sugat nilang ginagamit ng sabay. Nadismaya naman ang lola ni Sayaka sa paraan ng pagkapanalo ni Yeiba, at nang agad nga sa laban ng espada. Hindi nga raw ito matatawag na panalo hanggat di siya nananalo ng patas. Agad na pagtanto naman ito ni Yeiba kaya sinabing sa susunod daw ay sisiguraduhin niyang mananalo siya ng patas, sabay ginanahang mag-training at niyaya pa nga ang mga tropa niyang animal. Tila nakulangan naman ang ating bida sa paraan ng kanyang training kaya naisip ang magtakip ng mata ng mas mahasa ang kanyang kakayahan. Kinamangha na nga ito ng lola ni Sayaka, at subok hinahasa raw ng ating bida ang shingan o perception nito, na magpapalakas ng pakiramdam kung saan manggagaling ang atake ng kalaban. Mangtangaman nga raw si Yeiba pero unti-unting natututo sabay umalis ng patawa-tawa. Tuwa rin ang nadama ng dalawang animal na tropa ni Yeiba at nababanatan ang ating bida, habang ang bida naman natin mas ginanahan pa lalo sa kabila nito, at nagpatuloy sa ginagawa nitong training, magpahanggang sa pagkain na lubos kinabuisit ni Sayaka, at napaka-oe raw sa kakain lang naman. Maging ang lola ni Sayaka ay nabuisit na rin kaya ayon nagpang-abot ang dalawa sa lamesa, abat ayaw talaga magpaawat ni Yeiba at maging sa pagligo ay may takip pera ng mata. Ayun sumambulat ang supot na pisot sa harapan ng nagulat na si Sayaka, ayun lipad na naman si tanga ng banatan ni Sayaka. Samantala, bangungot na nga ang hatid ni Yeiba dito kay Kalbo, at di na nga maalis sa kanyang paningin maging sa kanyang pagtitraining. Nagising na nga itong tumatagaktak ang pawis at nagpasalamat na panaginip lamang ang lahat. Since di nga makatulog ay idinaan na lamang ni Anamaro ang pagpapaantok sa pamamagitan ng pagsasanay sa labas. Hayop kay Yeiba. Wala pa akong talo sa lahat ng naging laban ko, tas matatalo lang ako basta-basta sa bansot na tubol kang hype ka, panggigigil na nga ni Anamaro habang binabalikan ang mga nangyari kanina. Kailangan nga raw niyang mas magpalakas pa, at sa galit nga ay nabanatan ng isang nakatayong semento. Sa gulat niya ay bumungad na nga ang isang lihim na daanan, na siya na nga nitong pinuntahan. Pinagtaka na nga ito ni Kalbo at kung anong lugar ito, hanggang sa mapadpad nga siya sa isang kwarto na puno ng rebulto. Sa gitna ng tila kwebang kwarto ay isang espada na nga ang bumungad sa kanya, at nang bandang kanyang hahawakan ay nagulat ng may boses na nagsalita mula sa kung saan. Kaya man ang inalagaan, ng buong angka ng Anamaro, pinasa sa inyong mga kalbo, kaya huwag magpakabobo, kunin mo at angkinin, ang espadang nagngangalang Fujinken.
Espada ng Diyos ng Hangin, ikaw ay mas palalakasan kung iyon ang iyong hangarin. Napangisi na nga lang si Anamaru at sa pamamagitan nga raw ng espada na ito ay siguradong puksa sa kanya si Yeiba. Dito na nga niya ito hinawakan, sabay na tatagong kapangyarihan ay tila napakawalan. Arg-arg ika na nga lang ni Anamaru habang sinasaniban ng kapangyarihang nagmumula sa espada, hanggang sa tila duro-demonyo na nga itong nag-transform kasabay ng pagkabunot ng espadang kanyang iwinagayway. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat hihi. Abat happy na nga itong si Anamaru sa kapangyarihang kanyang natanggap, at gamit nga raw ang espadang Fujinken ay sisiguraduhin niyang buena mano itong si Yeiba na makakatikim nito. Somewhere sa kung saan ay nagpasikat din ng isang espada na may kurukuryenteng kapangyarihan, na binabantayan ng isang matandang mukhang surot. Samantala, patuloy namang nag-training si Yeiba sa tulong ng tigre at ibon, na lubos nang ang kinamangha ni tandang lola at mukhang nagagamay na raw ng ating bida ang skill na kakay, o sa madaling salita ay zones daw sa paligid ng isang tao kung saan nanggagaling ang atake ng mga kalaban. Dito na nga ito sumingit ng atake kay Yeiba na basic nga lang hinarang ng ating bida, ngunit nauunahan lagi ng yabang kaya ayon bukol ang natanggap sa binato ng matanda. Bagamat pasaway itong si Yeiba ay lubos naman itong kinaaliwan ng mga kaklase ni Sayaka, at napaka-cute nga raw. Ibinida naman ng mga kalalakihan ang koleksyon nila kay Yeiba ngunit wa-epek sa ating bida dahil walang-wala raw ang mga ito kumpara kay Sayaka na nakasabay niya na dating maligo. Ay sana all sa'yo kaibigan, pagkainggit na nga ng iba kay Yeiba habang pagkabuisit naman ang nadama ni Sayaka, nababanatan sana ng silya si Yeiba ngunit na-distract sa pagdating ni Anamaru dahil pinagtitinginan ng lahat. Maging ang pasaway nating bida ay nagtaka, dahil tila nagbago raw ang itsura ni Anamaru. Wala naman ang kutsa-kutsara si Kalbo at tinawag si Yeiba, at labanan nga raw siya nito ngayon na. Abat kinatuwa na nga ito ni Bansot at agad inatake si Kalbo. Ngunit sa gulat niya ay bigla na nga lang naglabas ng tunay na espada si Anamaru na siyang samugat sa kanyang mukha. Abat kailan ka pa natutong mandaya Kalbo? Reklamo na nga ni Yeiba dito, ngunit nginisian lamang siya ni Anamaru na tila ba ng aasar. Nabahala na nga maging sila Sayaka dahil totoong espada ang gamit ni Anamaru habang napa-atras na nga lang ang ating bida at napaiwas sa mga was-iwas ni Anamaru. Dito na nga nakakuha ng armas si Yeiba gamit ang isang putol na tubo na tinawanan nga lang ni Kalbo at ano raw magagawa nito laban sa espada niya. Dagdag pa nga ang pagpikit ng ating bida na lalo pang nagpatawa kay Kalbo. Abat mukhang nagbunga rin ang mga training ni Yeiba at nagawang maarang ang mga atake ni Anamaru. At bagamat pinaulanan ng mga banat ni Kalbo ay nakalusot ng atake kay Anamaru na siya nitong lubos kinagulat. Unti-unti na ngang nakabawi si Yeiba at napa-atras ang Kalbo. Ngunit muli ay tinawanan lamang ni Kalbo at ito lang daw ba ang kaya ng ating bida. Kinabwisit na nga ito ni Yeiba habang ito naman si Anamaru ay itinutok ang espada sa ating bida, walang ano-ano'y bigla na nga lang itong naglabas ng isang pangmalakasang atake na siyang rekta tumama kay Yeiba, at sumalansang sa isang nawasak na poste. O ano, asan na yabang mo bata, ika na nga ni Anamaru kay Yeiba? Hanggang sa kalaunan ay muli na naman nga itong bomb iron ng isang pangmalakasang atake na subok hinarang naman ni Yeiba, ngunit sa kasamaang palad ayon lumipad lamang sa sobrang lakas ng atake ni Kalbo. Sumigaw naman si Sayaka na tumigil na nga raw itong si Kalbo, ngunit ayaw talagang paawat ni Anamaru ayon maging sila Sayaka ay binanatan na rin. Dahil dito ay pilit na ngang tumayo si Yeiba sa kabila ng mga tama nito. Ngunit iba rin talaga ang galit ni Kalbo na siyang muli ay bomb iron ng pangmalakasang atake sa ating bida, nagkadiwasak-wasak na nga ang eskwelahan nila Sayaka, sabay pakitin na to the rescue ang tropang ibon ni Yeiba, at agad siyang nilayo sa nag-ooromintadong Kalbo. Takbo supot, takbo, ika na nga lang ng tumatawang si Anamaru. Naiyak na nga lang si Yeiba sa mga pangyayari at nagmungtanga nga lang daw siya kanina sa harap ni Anamaru, at wala man lang daw siyang nagawa laban dito. Nakamasid nga lang sila Sayaka mula sa isang gilid, hanggang sa bigla na nga lang lumutang ang airpot ni Yeiba na lubos nilang kinagulat. Dito na nga ipinaliwanag ng kanyang airpot ang tungkol sa Fujinken, na siyang gamit ni Anamaru laban sa kanya, na nagtataglay ng pangmalakasang kapangyarihan. Nakatago raw ang espadang ito ngunit mukhang na-awaken na raw, at tanging ang espadang Ragenken lamang daw ang makakatalo rito. Isang napakalakas na espada na taglay ang kapangyarihan ng kidlat, at kung tama nga raw ang pagkakatanda niya ay isang matandang bansot ang may hawak nito, na nagngangalang Miyamoto.
Bigla nang nagka-interes si Yeiba at napatanong kung saan daw ba niya mahahanap ang nasabing matanda, na siyang agad namang binara ng kanyang tatay, at kahit sabihin man nga raw nilang mahanap ito ni Yeiba ay aabutin muna siya ng siyam-siyam bago magamit ang espada. Wala akong paki, ika naman ang ating bida at kung ito nga lang daw ang paraan para matalo niya si Anamaru ay susubukan niya kahit ano pa man ang mangyari. Wala naman ang nagawa ang kanyang tatay at sinabing nasa Mount Tengu raw ito, sabay ngiting tagumpay kay Sayaka at alam nga raw ng dalaga kung saan ang nasabing bundok. Kinabukasan ay nagising na nga lang si Sayaka na nakatali na sa likod ni Kagetora at mukhang kinidnap na nga nitong pasaway nating bida at di nga raw kasi niya alam kung saan yung bundok na sinabi ng kanyang airpat. Wala naman nang nagawa ang dalaga hanggang sa kalaunan ay narating na nga nila ang Mount Tengu. Todo reklamo naman si Sayaka dahil puro putik na raw ang kanyang pajama, hanggang sa magulat na nga lang siya na dala ni Yeiba ang uniform niya, at mukhang kinalkal pa raw mga damit niya sa bahay nila. Deadma nga lang ang ating bida sa mga dada nito sabay nagsabing nagugutom na siya kaya maghanap nga raw muna sila ng foods, sabay pakite sa isang anino na nakamasid sa kanila. Siyang tunay nga ay basic lamang nakahanap ng pagkain ang ating bida, na lubos kinamangha ni Sayaka. Walang ano-ano ibigla na lamang may bumagsak na mga mani mula sa itaas na siyang nag-distract sa kanila, sabay salisi ni Miyamoto at kinuha ang pagkain nila. Abat nasisipa nga ni Yeiba itong tropa niyang tigre hanggang sa bigla na lamang may bumagsak na buto mula sa taas. Dito na nga nila nakita ang isang matanda na nagpapasalamat sa pagkain na ibinigay daw nila. Kinabwisit na nga ito ni Yeiba habang agad namang napagtanto ni Sayaka na ito marahil ang matandang si Miyamoto na hinahanap nila. O siya, ano ba kasi kailangan nyo at nandirito kayo sa bundok na ito? Tanong na nga ni Miyamoto sa kanila. Nandito nga raw sila para makuha ang espadang Raijin-ken mula sa isang bansot na matanda, ika naman ni Yeiba, na siyang second demotion din ni Sayaka at makuha nga lang daw nila ang espada ay exit na sila sa lugar na ito at hindi namang gugulo pa. Di okay yun lang naman pala, sagot naman ni Miyamoto sabay sabing sundan lamang siya ng mga ito. Dito na nga bumungad sa kanila ang isang treehouse na siyang bahay daw ni Miyamoto. Agad namang may pa-warning ang matanda na marami na raw sumubok na mahawakan man lang ang espada na Raijin-ken ngunit lahat lamang ay nabigo at naging abo, dahil tanging isang maalamat na samurai lamang daw ang karapat-dapat dito. 400 years na nga raw niya itong binabantayan, at hinihintay ang nasabing samurai na makakakuha nito. Teka lang, ibig mo bang sabihin ikaw si Miyamoto? Aba akalain mo yun. Ika na nga ni Yeiba na lubos namang kinabwisit ni tanda at kanina pa nga raw siya kakadada ay ngayon pa lang nito napagtanto ang lahat. Dito na nga ibinide ni tanda ang kanyang buong pangalan, at siya nga raw si Musashi Miyamoto. Lubos kinamangha na nga ito ni Sayaka at ito nga raw ang sikat na samurai ng two-sword style, habang deadma nga lang ang ating bida at sino raw na Musashi ang sinasabi nito. O siya asa na ba kasi yung espada ang dami mong daldal tanda, banat na nga ni Yeiba rito. Kinabwisit na nga ito ni Miyamoto ngunit walang magawa sa katangahan ng ating bida, hanggang sa bigla na ngang napatakbo si Sayaka nang maaninag ang espada na nakatarak sa isang bato. Bida-bida na nga nitong hinawakan ang espada, ayun nagkadekuryente-kuryente naunat ang bulbul wala sa oras. Sus sinabi ko naman na kasi sa inyo na walang makakahawak basta-basta ng espadang yan bobo ka ba, banat na nga rito ni Miyamoto na lubos kinabwisit ng dalaga, hanggang sa bigla na nga lang nagulat ang dalawa ng basic lamang itong mabunat ni Yeiba, di na nga makapaniwala ang matanda dahil maging siya raw ay di ito kayang mabunat, at panoong basic lamang daw itong nabunat ng bansot na ito. Imposibleng ito nga raw ang maalamat na samurai na matagal niya nang hinihintay, sasmeryesep katapusan na ng mundo. Ika na nga lang ni Miyamoto. Buisit 400 years ako naghintay para lamang sa kupal na ito, ngunit no choice na nga si Miyamoto at siya na nga lang daw mag-a-adjust, dahil dito nakasalalay ang tadhana ng sanlibutan, gagawin na nga lang daw niya lahat ng mahulma sa pinakamalakas na samurai ang ating bida at napapakamet ulo na lamang. Sa pagbuhat pa nga lang ng espada ay hirap na itong si Yeiba. Kaya naman sinabihan ni Miyamoto na simulan muna nito na palakasin ang sarili ng matapatan ang kapangyarihan ng Thunder God na nakapaloob sa espada. Napangiti naman si Yeiba sa mga narinig at sa taglay na kapangyarihan ng espada, kaya naman mas ginanahan at wala nga raw Diyos ang makakapigil sa kanya. Todo nag-concentrate na nga ang ating bida, at sa gulat nila Miyamoto ay nagawang mapalabas ang kapangyarihan ng espada. Sa kasamaang palad ay nawala sa kontrol si Yeiba, na siya nang inatake sila Sayaka. Buti na lamang ay agad na harang ni Miyamoto,
Sabay rektang pinigilan si Yeiba ayon na patumba gamit lamang ang isang sanga. Sa kung saan ay napagtanto naman ni Anamaru ang paggising ng espadang Raging Ken, at sisiguraduhin nga raw niya na mapapasaka niya rin. Balik naman sa ating bida ay nagising na nga ito mula sa pagkakahimatay. Dito na nga sinabi ni Miyamoto na para magamit ang espada ay kailangan muna itong madaig ni Yeiba, o kung hindi ay siya ang seiseniba nito at magiging oni, na siya nga raw nangyari kay Anamaru ayon kay Sayaka. Sa sitwasyon nga raw ni Yeiba ay di malayong magaya ito sa estado ni Kalbu, di naman nagpatinag si Yeiba at sisiguraduhin nga raw niya na magagamit ang espada, at matatalo si Anamaru. Syempre banatan mo na muna Lods, like at subscribe ko baka naman, salamat.